na sila. Di ba? Si Sarah. Sino man paano to? Pero dahil sa pagmamahal ni Lord, kanya handa niya i-sacrifice. Lord, dahil sa pagmamahal sa atin, i-sacrifice ko to, Lord. Kung kayo si Abraham, i-sacrifice mo, yung anak mo, kaya mo. Anak, baka Lord, pwede ba Lord? Asawa ko na lang. Kung gusto mo Lord, yung ex ko Lord. O diba? Pero, alam naman natin, that was a test. Test lang yun. At nakita ni Lord na mahal pala, na mahal siya ni Abraham. Talagang bibiglas siya. Pag inuna natin si Lord, talagang bibiglas ka si Lord. Diba? Seek ye first the kingdom of God, and everything will be given. Pag unahin mo si Lord, hindi ka magkuna. Pag inuna mo yung sarili mo palagi kang kulang. At sabihin ng kasama mo, kulang-kulang ka talaga. Okay? So, right, no? God first. No? That's why sabi niya, remember, sabi niya, tayo ay naging body of Christ. So, in John chapter 15, verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Ano na mangyari if you remain kay Christ? Bear much fruit, diba? Apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay tayo kay Lord, ano na mangyari sa atin? Walang magagawa. Wala kang magawa. Maski marami kang pera, feeling mo kulang pa rin. Kasi wala si Lord sa buhay mo. Walang pagmamahal. Pero nandiyan ang pagmamahal ni Lord sa buhay mo, maski wala kang pera, feeling happy pa rin. Amen. Feeling contented pa rin. Amen. Maski sana Lord, sabi ko, uwi sila kay Linglang ko, sabi niya, mag-custos ako. Pero nandito ka sa ako, happy pa rin. Amen? Maski walang kustos, inuna mo si Lord, lahat, sabi nga, ibibigay sa Lord. So, ang pagmamahal pala ng Diyos, God's love pala, unahin pala natin siya palagi. So, pag yung God's love, siya palagi ang nakasentro, hindi na ang sarili. Hindi ka na makasarili. No wonder sinabi ni Lord, pag sumunod kayo sa Kanya, anong condition? If you want to follow me, limotin mo ang sarili mo. And then carry the cross. Kasi iba, makasarili, pero di carry the cross. No, pride pa rin. Reserve ako ha. Ako nag-serve ito. Ha? No. Pero wala nakitang humility. Pero pag limotin mo yung sarili mo, you carry the cross, si Lord ang makita sa buhay. Amen? That's why God's love heal us and builds us. So ang pagmamahal ng Panginoon, it will make us complete. Dahil minahal ka ni Lord, pinatawad ka ni Lord, buo ka na, hindi kinakailan. Huwag mong sabihin, ganito buhay ko, kompleto ka na, buo ka na. Dahil sa pagmamahal ni Lord. At yung kanyang pagmamahal, dahil mahal na tayo ni Lord, we build up others, we build up community, di ba? Si Saint Paul, buo na galit sa mga Kristyano. Yung naranasan niya ang conversion, pagmamahal ng Panginoon. Minahal siya ni Lord, pinatawad siya. Ngayon sa kanyang pagsuklit ng pagmamahal ng Panginoon, nag-build siya ng community. So ang pagmamahal, nag-build ng community. Hindi naninira ng community. Binubuo, sinusuporta, tinutulungan ang kapwa. Yun ang pagmamahal. Kasi ako, wala na sa akin, tulong sa akin. Ganun ang pagmamahal. Hindi naninira. So ang anak ng Diyos, anak ng El Shaddai, hindi naninira. Dapat magmahal, magsuporta, hindi naninira. So ang anak ng El Shaddai, magbayad ng utang, hindi naninira. Okay? So, when we experience the love of God, we help build the community of God. The community, sino nakasentro? Diyos. Ang Diyos ay
pag-ibig. So ang community natin, community of love. Magmahalan tayo. Although may mga rules tayo, may mga batas tayo, at ang pagmamahal pa rin ang maghal. That we accept one another, but we have to follow the rules. Hindi naman na, dito sometimes, maabuso nila, may pagmamahal na inaabuso na. No, pag minahal ka, do your part, na gumawa ka ng kabutihan. Hindi lang ikaw ang mamahalin. Paano ka mag-grow na? Palagi ka lang, ikaw lang palagi nakasentro. Pag nagmaminahal ka, nilimot mo na yung sarili mo. Ikaw na ngayon ang magmahal. You do good to the community na. Kasi pag palagi, paano ako? Hindi ka pa doon sa level na pagmamahal. Kasi ang minahal ng Diyos, nilimot na yung sarili niya. Alam ko, mahal ako ni Lord. Hindi ko na kailangan. Ako na ngayon ang magbigay ng pagmamahal sa kapwa ko. Kasi mahal ako ni Lord. Kasi bilang pagmamahal ni Lord, pasasalamat, ako na magmahal. Mas hindi mo ako mahalin sister, brother. Patuloy pa rin magmahal. Hindi ko na kailangan yung pagmamahal. Minahal ako ni Lord. Siya yung magligtas sa akin. Hindi ikaw. Pero mas hindi mo minahal ako, sinaktan mo ako, magmahal pa rin ako. Ganun pala ang God's love. Lord, hindi ko man mahal ito. Patawad, Lord, kasi nasaktan ako, Lord. Sinabi ang sister, kapal na ng make-up mo. Joke, right? Okay, so, the love of God empower us to love and to forgive others. So, ang pagmamahal ng Diyos ay pakita sa pamamagitan ng pagmamahal ng kapwa. So, God's love will lead us to our wholeness, will lead us to our healing. So, the love of God should make us faithful to Him and to our vocation. Kasi confident ka na. So, ang anak ng Diyos confident. Hindi insecure dahil mahal ka na ni Lord. Maski ano yung maski wala ka, hindi na. Dahil ang pagmamahal mo kay Lord, sometimes tayo dapat may mga gamit, may mga ganito, dapat maglilibre tayo para mahalin ako. Wala na yun. Hindi mo na kinokontrol, manipulate yung tao. Minahal ka na ni Lord. Yung iba kasi, pag hindi naranasan ang pagmamahal, they try to manipulate. Magbigay ng bigay, para mahalin ka. Di ba may mga ganun, minamanipulate, bigay ko ng bigay, hindi mo ko pinapansin. Pero hindi yun. Ang pagmamahal pa rin yun, nakafocus sa sarili. Pero mahal ka na nila. Sabi mo, mahal ako ni Lord. Mahal ako ni Lord. Mahal na tayo ni Lord. So, huwag ka na ma-insecure. Maski wala ka ganito, huwag mo nang ikumpara. Bakit ganito yung iloko mo? Mahal ka ni Lord, maski ganito. Uso na ngayon yan, flat TV. Uso. Okay? So, hindi na tayo mani-insecure kung ano man, hindi ka na magparitoke dahil mahal ka ni Lord. Okay? Hindi mo na ipipis yung iba dahil lang sila masaya, tanggapin ka, tinanggap ka na ni Lord. Maski gano'n nakaraan mo, nakasabi tinanggap ka ni Lord. Di ba? Gano'n yan. Ang pagmamahal ni Lord. Okay? Kasi yung kanta nga, ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Di ba? Ano yung nakaraan mo? Minahal ka na ni Lord. Okay? So the love, your fidelity to God and to yung ating loyalty, fidelity to God is our expression of God's love. We are faithful to our family, to our community. That is our expression of God's love. So, let the love of God empower us in our life. God is love. Saan tayo nanggaling? Sa Diyos. Mahina pa rin. God is love. Saan tayo nanggaling? God is love. We came from God. Therefore, our nature is to love. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Ayan. Salamat po, Father. Ayan.
May natutunan ba kayo? Mahal yung Diyos talaga? O magkakapwa